96.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Ow! Ganon. Hay, nako. Diba? Ang dami pa rin mga nagtutrowback hanggang ngayon, no? Daming, kanina lang din sa programa ko, yan ang topic ko, throwback, pero mga palabas naman sa TV. Diba? Ang dami-dami mga palabas. Oo nga. Mr. Bogus. Ang dami-dami. Nabot mo yan? Naririnig ko lang, Mr. Bogus, pero hindi na ako familiar sa Mr. Bogus. Akala ko si Cheria yan eh. Boogeyman pala yun. Boogeyman. Diba? Alam nyo ba yun? Oo. Rinby. Rinby? Meron pa rin yun. At yung pa rin yung lasa niya, hindi na nagbabago. No? Buti pa yung Rinby, hindi nagbago. Ang dami-dami. Yung mga palabas no, naalala nyo ba no? Ang TV, no? 4:30 na. Nalipat ng oras yan, di ba? Pero di ba 4:30? 4:30 na, ang TV na, di ba? Ganon. Ang TV. Sa hapon. Tapos, wala. Batibot. MacGyver daw. Ay, sa MacGyver. MacGyver. Alam mo ba hanggang ngayon, yung coaching ginamit ni MacGyver, yung maraming ilaw-ilaw, ano pa rin siya, collector's item pa rin. MacGyver. Yung mga buton-buton na salita. Alam ko, may kakilala ko, yan ang pangalan niya. MacGyver. So alam ko na yung magulang niya, fanatic, no? MacGyver. 7212429 mga panggawi are waiting for a caller. 7212429. Hello po sa mga nakanta B1 at B2 raw. Ang ganda yan. Oo, bananas in pajamas, no? Sina B1 at B2 laging magkasama. Sa lahat ng oras sila ay masaya. Kaibigang oso ang kalaro nila. Sila ay sama-samang Basta ko be. Ano yun? Basta sila ay sama-sama kahit merong problema. Tapos mga kaibigang oso, no? Si Lulu. Ano yung show na nakakabulol? Alin? Teletubbies. Ba't nakakabulol? Di ba? Paano? Di ba no? Yung mga mukhang alien. Sama-sama mo? Yun yung sagot. And the sun is, diba? Tapos yung baby, diba? Na mga ngayon, malaki na yung baby. Ano kaya nangyari sa baby, no? Kilala mo ba yung Teletubby? Si Tinky Winky. Siya lang. Tinky Winky, Dipsy, Lala. Tsaka si? Sino? Sino? Pow. Ganun lang siya eh. Ganun siya, parang, alam mo yung parang alanganing pinanganak siya, ganun. Yung, alam mo, alanganing may buhay siya. Tapos naalala nyo ba doon yung ano, yung vacuum cleaner? Yung vacuum, lahat sinisip-sip niya. Ganun yung tunog niya. Batibot. Yung batibot, hindi ako masyado pero classic yan, diba? Classic yan. Pagmulat ng mata, pagising sa umaga, magbatibot. Mga bata. Magbatibot. Tayo nang magsaya doon sa batibot. Tayo na, mga bata sa batibot. Pasigla. Kuya Boji, may kwento ka ba sa amin? Wala akong kwento. Umuwi na kayo. Saan ako galing ni Kuya Boji version? Paano kung ako yun, no? Diba? Kuya Chico. Ano na naman? Kwento na naman. Yung ganyan, no? Tingnan na, Kuya Boji, magkwento ka na. Alam ko na, tanungin mo na lang si Ate Shena. Di ba, Ate Shena ba yung pangalan nun? Ate Shena. Si Ate Shena, malaking saging. Gusto mo ba to? Sino nga ba yan? Nasa piano yung sa... karakter, yan? Sino yan? Pongpagong? Hindi, sino? Si Kikong Maching. Si Kikong Maching. Actually, si Ate Shena, nakikita ko siya sa PBA. Isa siya sa mga officers doon. Ngayon? Oo. Si Ate Shena. Ate Shena. Galing, no? Doon na siya nag-work ngayon. Akala ko dati nagsabayan at saka yung ano, at iba pa, hindi pala, magkaibang panahon pala yon. Matagal na pala yung batibot. Oo, classic na pala yung batibot. Semi-color na. Kilala ko to si Michelle. Pero taga QC din. Diba? Sa bagay, ang laki kasi ng QC. Michelle, saan ka sa QC?
Sa may Batasan Hills po. Oh. Ay, ayan, alam ko na yan, Batasan. Ba't mo alam? Well, hindi kasi napupuntahan natin yan, di ba? Yung papuntang Ever. Opo. Hindi, lalagpas mo siya. Lalagpas mo ba? Batasan eh. Oo, pero... ano nga yun? Ano ka ma'am? Side ka ng Batasan o side ka ng Lanay? Ano po? Malapit din po ako sa Lanay. Malapit Baka po doon ako mismo. sa Commission and Audit. Magkano na ang beer ngayon sa Lanay? Ano yung Lanay? Beer house. Ay, okay. Doon. Hindi daw siya nakapunta doon. Si Michelle. Hindi po, nakikita ko lang po yung signage nila. Pero may kakilala kang pumupunta doon. Ay, makakapit na kayo po namin siguro. So parang ang version sa amin ng Lanay ay Aurora. Meron niya yung mga taga San Pedro Binya, alam niyo yan, Aurora. Ay nako. Lanay. Aurora sa Cubao po. Ay nako, hindi yun. Anong pinagkakabala ni Michelle sa buhay? Ano po, ano ba to? Nagtatrabaho po ako sa Ortigas. Ortigas, kapitbahay ka pala namin eh. Opo, pero day off ko po kaya nagkaroon po ako ng chance na makatawag sa inyo. Opo. Okay. Sige. Eh di, ano naman pala, lapit-lapit mo pala dito. Ortigas. Opo, Ano, ito, sana lang po ako prestige. Kaya po kayo punta. ito naman pala eh, doon sa gold na building. Oo, mga 5 dura lang na. Raffles po yun. Ay, hindi. Raffles po yun yung gold. Oo nga, Raffles Raffles pala. yung- Yung Yung doon katabi. pa. Doon tayo nag-Christmas party sa Prestige. Katabi ng parking lot. Opo. Oo, tama. Opo. Oo nga, no. Ikaw, Michelle, anong naaalala mong, palabas dati na Pinakalumang palabas. pinapanood mo talaga na Maalala gusto mo. mong ulitin sana ngayon? Ay, ano po, napapanood ko po yung mga palabas na yun, yung mga cartoons na Teddy, Charlotte. Ay, yung mga nakakaiyak na Kaya cartoons. Opo. No? Ba't kaya hindi maglabas ng horror na cartoons, no? Meron! naman. Na cartoons? Meron! Ano, Scooby-Doo? Hindi lang naman nakakatakot. Hindi lang siya pinapalabas sa Philippines kasi siya, Children's Hour yung umaga eh. Opo, tama so hindi siya po. pinapalabas. Pero Eh, syempre cartoons, di dapat pambata talaga. Sa bagay, hindi, di ba? yung Batman naman. Sa ibang bansa, merong Happy Tree Friends eh. Ayun, nagsasaktanan. Oo, di ba? Yung nagsasaktanan nga yun eh. Happy Tree Friends, puputulan ng bahagi ng katawan. Oo. Ba't nga kasi ganun? Pero yung horror talaga, no? Ano pa ba? Bukod sa mga cartoons, ano pa ang mga pinapanood mo dati, Michelle? Ano po, naabutan ko po yung Judge Bao tsaka MacGyver po. Talaga? Yes, Baka, hindi ko yun alam, Opo, ha? sa si Master Shaolin, yung Filipino po ata. Mr. Shuli! Sa matanda. Opo, sorry. Si Mr. Shuli, yung merong bigote na mahabang Karakter. ganyan. Opo. Di ba sa yung Channel parang 13 ba Balsasin yan? Pavarotti. O RPN 9? Oo. Ano ba yun? Ano bang palabas yun? Cooking show ba yun? Alam ko po cooking show yun eh. Saka yung Chinese po na babae. Yun, yung Nasa Chinese na umaga. baba. Siya yun, di ba yung Yung nag-iisa yung mukha niya, maputi siya. Na parang kakalagay lang ng chinchansu. Tapos, magluluto siya. At ang ganda ng paraan niya ng pagluluto, nakakaaliw kasi, Ang di ba? Ang bilis, oo, di ba? Siya pa, hinagis niya yung sibuyas, no? Kakipisa niya ng tubig, no? Tapos pagtingin mo, ano na yung gawa na, no? Yan Bakit na. para ikaw lang din talaga siya? Eh kasi lagi yung pinapanood yun. Pag naglilipat ako ng TV, pag napapadaan doon, napapatigil ako doon. Ganyan, no? Channel 7 po ata yun. Hindi, Channel 7 or 2? Hindi. Hindi ko alam, 5? Hindi, 9 siguro yun or 13. Alam ko RPN 9 yun eh. Opo. RPN 9, yung mga ganyan Opo, palabas. Opo. Diba? Na ang laging mga commercial, mga pangsabong, gano'n. Pangtanggal ng bulate. Nabutan ko rin po yun. Oo. Pag may boxing, dati yan eh. Diba? Saka yung family rubbing alcohol. Na hanggang ngayon buhay pa, diba? Yung commercial din po ng Gold Eagle beer ba yun? O di ba ang tanda na ng Gold Eagle beer, di ba? Gold Eagle. Kasabayan ng beer na beer eh, tsaka Manila beer nung unang launching Unang nila. labas. Opo. Gold Eagle. Nabutan ko lang Di po. ba? Tsaka isa pa sa tinitigilan ko, alam mo ba, yung yung mga shopping, Ano yun? yung TV Hindi ko po shopping, nabutan yun.
Hindi, long before nagkaroon ng O-Shopping kasi ngayon na lang yan. Matagal na yan yung mga TV shopping na hindi for some reason pagka yun ang palabas napapatigil ako doon kahit di naman ako bibili. Di ba naaaliw lang ako doon sa kung paano lang ginagamit yung, di ba? This knife can cut through your life. And, diba? Ano kihiwain ng knife? Yung buhay. Oo, di ba? Kaya parang wow, nakaka-amaze. Tapos yung pronunciation pa doon, di ba? For only 4,995 pesos. Ganon, di ba? But wait, we're not done yet. There's more. If you call the next 30 minutes, we'll put to your auntie, ganon. We will include this set worth 1,995 pesos for free. Yung parang, wow, ang galing naman nito, no? And we're not stopping yet. If you call right now, di ba? Ay, naku. Nakakatuwa. Salamat sa pagtawag. Okay, bye-bye. thank you. Yun na po, Sean. Ano ba yan? Ano pa bang pag-uusapan natin? Di ba yun naman talaga? Di ba kaya... Kumusta ka naman, Michelle? Kumusta ang buhay-buhay? Ayos lang po. Yung ayos lang eh. Ano yan Struggling to move on po. Kaya Chico. Struggling to move on, hindi struggling to move on. Ay, struggling na sabi ko. Naninigas na po yung dila, kinakabahan kasi ako. Ay, naninigas ang dila. May Opo. I-stretch mo yan. Ilalabas mo. Tapos diba? Tapos, hindi nga totoo yan. Up, down, up, down. Up, down, tapos paikot-ikot. Yan. Tapos babaliin mo ng yung ilalagay mo doon sa may pallet mo sa taas, ganyan. Opo. Hoy, nakakatulong ang yung paggaganyan ha. 'Di ba sa choral, sa choir meron kaming ganyan yung exercise, papangitan ng mukha exercise, no, ilalabas mo yung dila mo, i-stretch mo para masanay siya. Yung lamog face lang po ang nabutan. Yun, yung lamog face, no. Teka lang, yan na nga, doon na tayo, rekta na tayo doon sa bakit ka nagmo-move on? Ano ang pinag-move on mo? Ano po kasi, naging single mom po ako just recently po. I'm married po. And, ano ba to, medyo magulo na po tsaka complicated. So, si baby mo na sa'yo? Ano ba to? Opo, nasa akin po. Ilan taon na siya? Wala pang 1 year. Po. Ha? 2 years old? 3 years old 3, okay. Opo. Tapos, asan yung tatay niyan? Nasa kanila po, nasa parents niya. Parang binahawi or parang binigay ko na rin. Hindi ko po alam paano man. Binalik mo, no? Opo. Bakit? Anong nangyari? Ano na po yung nag-ugat-ugat na po sa maraming bagay. Isa na rin po dun yung kasi po, di ba yung kauungkat ko na naman po, binabaon ko na kasi, una po kasi, nagsasama po kami, madalas po kasi although tama yung sinabi ng Papa noon, na hindi masama humingi ng tulong sa parents. Kaya lang po kasi nagiging walang direksyon na yung buhay namin. Hindi po siya nagtatagal sa isang work. Tapos may times na rin po na nag-cheat siya sa akin. Although chat lang, sabi niya, wala pa daw po siyang nami-meet in person. Yung way of conversation lang nila kasi hindi ko rin matanggap or hindi ko rin ina-expect from him. Kasi kilala ko po siya as yung parang napaka-gentleman, napaka-respeto sa mga babae. Then suddenly, nalaman ko na lang na parang kakaiba na siya. Yung the way nang mag-usap sila, medyo, wow, below the belt na hindi ko in-expect from him talaga. Mamahalay, ganun. Opo. Sasabihin ko, parang sasabi niya is, sasabi niya, may gina po siya kasi yung pinuntahang website, I can blank. Yun. Tapos, doon pa lang po, may mga friends na siyang nabuo and then, hanggang naging... Talaga? iCanBlank.com? Messenger friends niya rin po. Tapos, yun. And then, ayun po yung unang beses. Pangalawang beses naman po, yung unang beses pala po katatapos, I mean, 4 or 3 months pa lang po ako nung nanganak, after ko manganak. And then, mga after 2016 po ata nangyari yun. 2017, nahuli ko naman po siya. Kaso nagtatrabaho po siya nun sa Paris. May ka-text mate siyang babae. Sorry ba, doctor, tatrabaho. Ay, diba, may
pala po kay Gideon. Sorry. Sa Sunday, nasa Paris Point Show Boulevard ako. O, dito lang, malapit lang. Bukas po. May pasok na po. Hindi bukas. Thursday pa Sunday lang. pa. Okay. Sige, o nga pala. Yun po, nagtrabaho po siya sa may Paris, Nova Regis, Nova Stop. Tapos doon po, nagkaroon na siya ng mga ilang babae na nami-meet. And then sabi niya, ina-assist lang daw niya yun. Pero yung nabasa ko na naman sa text, more than sa assist yung ginagawa niya. Ang sabi niya dun sa babae is, I can't stop thinking of you. Although nagsasama kami nung time na yun, I mean, karatapos lang nga lang namin nung yun, nabasa ko sa cellphone niya. At saka yung oras kasi is parang before namin gawin yung do, and then after nun. Before nyo gawin yung ano? Yung do. Yung ano ba? Wow! Ayun. Wow! Before no. Wow! Wow! Yun. Kasi naano ko po yung time. Sabi ko, baka naman, noon or whatever. Tinignan ko yung time. Sabi ko, wow, bago namin gawin yun. So, ang sakit. Hindi, sabi ko, okay, ano na naman ba to? And then, yung third time na naman po, recently, nung hiwalay na kami, actually, hinabos ko siya kasi nga, sabi ko, ayaw ko talaga na magkaroon kami ng, maging broken family. Sabi ko sa kanya, kung po pwede, bumalik siya sa amin. Tapos, nung ma-discover ko sa phone niya na may mga kachat na naman siya. Tapos, yun. Ano pa ba? Dami kasi na eh. And then, ayun na nga, nagiging gano'n na nga siya. May tendency pa siyang, mag-rely much dun sa parents. Although, wala po kung ano ba ito sabihin ko? Siguro mali rin po talaga ako. Masyado na po kasi, sobra naman po yung masyado niyang pagre-rely. Kaya naman po namin, pero hindi niya muna isinangguni sa akin na, hindi baka pwede naman, gawa natin parang gano'n, hindi, takbo kagad siya doon sa nanay niya. Although wala po kung ang akin lang is, nasasaktan din ako din yung nanay niya, hindi niya muna anak, baka pwede naman pag-usapan niyo muna yung ano bang decision niyo, ano bang plano niyo or ganyan. Ang lagi na lang po nangyayari is, may plano na po silang mag-ina bago pa ma-relay sa akin. Kaya di ako nasasaktan. Para saan ba ako? Ano ba existence ko rito sa relasyon namin? And then secondly, basta ang sabi niya rin po, ayun din po, inaamin ko rin po, hindi po ako nagpapasubmit sa kanya. Kasi yung trust ko po kasi sa kanya, sa tuwing sasawihin niya ako na, nagsusuot ka na naman ng damit na ganyan, or nagsusuot ka ng pambahay na walang panloob. Ayun. Sasabihin niya na, sasabihin ko pala sa kanya na, bakit? Tumitingin ka nga sa iba bakit ako hindi pwede? Parang ganon. Mm-hmm. And then, yun rin po, isa na rin po yun, Papa Jackson, sa Chicoloko, yung yung huli ko po siya sa cellphone niya na meron siyang mga collections ng mga Pokemon. babae. Hindi po. Hoy, hindi namin alam yan, ha? Kaya yung ating gawin gallery ko ngayon, wala kang makikita ka nun yun dyan. Hindi. Wala. Pictures po siya ng mga babae. They are all Filipinas. Wala akong picture ng mga kung makasabi ko alam niyo po yun. Ano po? Kahit pakalkat yung gallery ko sa inyo, wala kang makikita. Sa akin, iba yung picture po picture. na yun, picture po ng mga babaeng nakikita po yung legs. Fetish, inamin niya po sa akin na fetish niya yung legs. Kaya talaga? isa rin daw po yun na nakita niyang attraction niya sa akin. Although okay sa akin kasi, wow, attracted siya sa akin. Ganon. Ganda ng legs. Diba? Na-extend po bigla dun sa labas Marami na po siyang, as in collection po talaga ng mga picture ng legs ng mga babae na kahit nakapalengke mode. Pinipicturean niya. Basta may legs. Opo. Ano po? Basta may legs. Carry na. Opo, yung legs po na parang
ano yung legs palang ulam na, parang patating yung legs, parang ganon. Ang sarap naman ng patating. Ay, sorry. Ganun ko kung i-describe kasi parang pata po yung legs kasi ganon. Di, yun po. Kailan pa kahiwalay? Naghiwalay na po kami October 2017. Tapos kasi 6 months lang po itong April. Okay. Ang tawag dyan break-sary. Break-sary. Sorry. Isa pa po, Papa Jackson, hindi ko naman din po sinasabi na kasalanan niya lahat. Aminado naman po ako na may pagkukulang po. Okay, so anong kasalanan mo naman? Sige po, una po, ano po kasi mabilis po yung mga pangyayari. Kinasal kami and then parang few months later, nabuntis na po ako. Tapos, then wala pa po kami isang taon. Ano kasalanan mo doon? Kung nabuntis ka kagad? Sabi daw po niya kasi, hindi daw po siya handa. Nabigla daw po sa mga nangyari. Nabigla pero nagpakasal kayo? Po? Nabigla pero nagpakasal? Opo. Tapos yung nagkaroon ng anak. Yung gano'n. Yan ba yung tingin mo kasalanan mo? Hindi mo kasalanan yun. Tsaka paano yun, di ba? Kasi papadya sa totoo lang po. Kasi parang kasal po kami ng kasalang bayan. So parang nakita ko po yung nakalagay sa poster na, may kasalang bayan sa ganitong court. Pakasal na tayo. Po kasi... Yan ang problema kasi sa mga kasalang bayan eh. Dapat merong option ng hiwalayang bayan eh. Diba? Parang isahan din, ano? You make it too easy for people, diba, to get married and yet there's no option, diba? There's no option for a way out. I'm just saying. Yun nga po. Yun po. Sabi niya bigla daw po siya sa lahat. Pero tinanong ko po siya noon. Sabi ko, don't blame yourself. Di mo kasalanan yan. Don't blame yourself. Pero ito pa po, sige pa, Dok, pero hindi naman po ako nagmamalinis. May punto po kayo sa part na yan. Ito po, nung medyo nahuhuli ko po siyang, ito rin po, yung nasaktan ko po siya, Papa Jack, to. Sobrang sama ng loob ko kasi dahil nung magkahiwalay. Ano yung dahilan? Ba't mo siya sinaktan? Sige po, una po, nung magkahiwalay kami neto, lagi na po kasi kami on and off eh. Nagkahiwalay po kami, naghahanap po siyang trabaho. Ngayon, isa sa mga requirements po doon yung kumuha ng birth certificate sa NSO. Kumuha po siya sa may East Ave. Ngayon, nung makita ko po yung phone niya kasi bumalik siya rito, parang may para kuhanin yung gamit or parang pamustahin yung anak namin. Nabasa ko po sa cellphone niya na mayroon na naman po siyang kachat na babae or ka-techmate na babae. Kasi nanong ko, saan mo ito nakilala? Inaamin naman po niya na nakilala lang niya nung kumuha sa ng birth certificate sa NSO. Sabi ko, grabe naman. Okay naman na lalaking to, di ba? Naka ha? Kahit saan-saan ka na lang pumupulot. Baka agwapings nga. Hindi po, Papa Jackson, para pong kasing lapad po ng planggana. Promise, Papa Jackson. Tapos, yung typical na parang si Mr. Clean po sa bareta. Ganun po yung tsura niya. Puro lait na, wow ha? Ay, kasi masasaktan ako, Papa Jackson. Nilait din po nila ako eh. Tinawag nila akong POK Square. Hindi ko nasasabihin yung tama po. Pagkawantas. Para sa info kasi yun na nga po, ito na. Di na doon na sa bahay namin. Wala po yung mga parents ko kasi naninirahan po talaga kami sa parents ko. Isa rin po yung tingin ko kasalanan namin or mali namin. Dapat bumukod kami. And then yun na, nung nahuli ko po yun, ang sama talaga ng loob ko. Sabi ko, grabe, ako hirap na hirap mag-alaga ng anak natin. Nag-aalala sa'yo na naghiwalay tayo. So dahil may nakita kang nakipag-hug siya sa babae na niya sa lansangan, nasaktan mo siya. Opo, napalo ko po siya nung lata ng gatas ng anak. Don't feel bad about it. Buti nga, ginanya mo lang eh. Diba? Alam niyo po, Papa Jackson, after naman din po, nagsisisi ako kasi hindi, wag kang magsisi. Wag kang magsisi kasi hindi mo na magagawa. Wait lang ate, kumalma ka. Hindi mo na magagawa yun kung wala kang pinagre-react ka. Nag-react ka lang naman eh. Alright? Don't feel... Kung ako ate, tunubo kayo mukha niyan eh. Yung lata ba, pinalo mo ba? May laman ba yung lata? Opo, kalahati. Dapat nalagyan mo ng graba, parang bigat. Hindi, isa pa po, nakagat ko nga rin po yun sa braso. Hayaan mo lang, kasalanan niya yan. Nakagat hindi mo pa Jackson, pakinggan niyo po rin ako. Sabi po kasi ng parents niya, battered husband daw po yung husband ko. Ate, ganito, wait lang. Ganito yan. Kung may asawa ka na mabait, diba, kalmado, diplomatic na tao, hindi nagloloko, hindi babaero, hindi manyak, at napalo mo ng lata ng gatas ate,
kasalanan mo. Correct. Kaya lang yung asawang babaero, manyak, namamanyak na yung babae, kung napalo mo na kate ng bote ng 1.5 sa mukha, na may lamang bubog tsaka tamtax, okay lang yon. Ay, guys, ganito ano? Wait lang, ate! Kasi wala pong kumakampi sa akin. Kalma! Makinig ka. Ganito ano, mga pangga, I am not teaching, alright? I am not teaching kayo mga babae na maging violent. That's not my point. Ang problema, ate makinig ka nga muna. Mag-unos dili ka. I'm not teaching you guys to be violent ha. Hindi naman yan ang pinupunto ko. Ang pinupunto ko dito, kasi kayo, may mga ibang lalaki na kapag nagloko, yung mga gagong ito, tapos nahuli ninyo, tapos nag-react kayo, nasaktan nyo physically, di ba? Nagsisi kayo. Anong inaasahan ng lalaki? Pag niloko kayo, uupo lang kayo sa isang sulok, tapos magmumukmuk kayo? And then you blame yourself? Hayaan mo lang, don't feel bad about it. Buti kayo lang, yan lang ginawa mo eh. Isa pa po kasi, hindi lang naman po yung isang nagawa ko. Baka naman po kasi sabihin nyo, ang gaan lang. May isa pa po napalo ko po ng walis tambo. Yun yung sa Baguio na walis tambo. Hayaan mo lang. Kailangan sa Baguio pa. Ayun, hindi pa makapal po kasi yung parang kahoy nun. Matitipay talaga. Bakit mo ba nagawa yun? Ba't mo nagawa yun? Kasi yun po yung unang beses na huli ko siya. Ayun po yung 4 months pa lang po kung nakakapapanganak ko pa lang po. Okay lang yun, nahuli mo eh. Pero sabi kasi po nila, mali daw po yun kasi sa harapan ng parents niya. Nasuntok ko nga po ng uppercut yun eh. Sabi mo. Ano nga yun sa Street Fighter? Hadouken. Sana hinadukin mo na lang muna. Horyuken. Hindi po eh. Horyuken. Kay Ken yun eh. Kaya kay Rayo. Yun po. Tapos yun, tapos yun? po agency daw kasi hindi ko daw po naaalagaan siya. Kasi kulang daw po siya sa yung pag-aasikaso. Minado po ko doon. Kaya nang papadya ko ng paliwanag ko, kailangan bang mambabae ka? Or kailangan bang magsinungaling ka? Kailangan rin bang mag-rely ka sa nanay mo para lang mapunan yung pagkukulang kung di mo man lang ako kinausap. Isunong ko siya. Kinakausapin po kami ng parents namin. Ay, parents ko. Ano na yung parents ko po kasi di naman pagbubuhat ako ng bangko. Kasi lalo yung tatay ko, napaka-open-minded po niya. Inaamin niya rin po na ikaw kasi may mali ka rin. Bakit ganyan-ganyan sa asawa mo? Ang akin lang is, pinupunto ko, hindi naman ako magre-react ng ganito kung hindi naman niya ginawa ito in the first place. Exactly! Nagre-react ka lang naman, ate. Alam mo, magiging mali ka. Ate, alam na, pakadaldal mo rin. Wait nga. Sorry. Magiging mali ka kung natutulog yung tao, walang ginawa, pinalo mo naman istambo, yung mali ka doon. Opo. Eh, nahuli mo ng babae. Kuya Chico, kaya ingungod ko ba yung istambo sa bibig niyan eh. Diba, hindi ko rin mapalo. Pakakain ko pa sa kanya. Ay! Sabi niya na mali talaga po ako. Kung ako yan ba, alam mo yung pambomba ng CR, yung inidoro. Ayaw po. Wala pa kami ganun. Ay, sa bagay, wala kayong ganun. Papahiramin kita. Gamitin ko muna, di ba? Gagano ko sa bibig niya. Ikaw? Ganun. Oh, hindi kasi may ginawa nga. Nagre-react ka nga lang talaga. Mali daw po. Mali naman talaga kung manakit, di ba? Kung sa mali yan. Mali. Pero may dahilan naman kasi. Mali siya, pero naiintindihan naman namin kung bakit mo nagagawa yun or ba't mo nagawa. Pero, yun nga, ito pa po, ano rin, bukod doon, sa totoo lang may amin rin po ko, pinapalabas ko po na may naliligaw sa aking mga lalaki. Mali yan. Ko po siya. Mali yan, ate. Pag sinampal ka din niya sa part na yan, buenas ka din. Wala rin. Oo. Kasi meron po siyang coworker sa isang car company. Dati na rin po siya nag-ahente. Oo. Ano po siya, yung katrabaho niyang yon sinabi na bet daw po ako. Tapos, bet na bet. Sino mga artista? Hindi mo, wala po. Sino artista? Singer, painter. Ano po, singkit lang po ako. Yun lang po. Ano ka? Singkit lang. Singkit? Opo. Singkit. Tapos, ayun, bet na bet daw po ako. Sabi niya, huwag ka makikipag-chat doon or makikipag-contact doon. Pero wala talaga akong ginawang kahit ano. Pinalalabas ko lagi sa kanila. Nag-text sa akin si Mr. ganito. Amsa daw, ganyan-ganyan. Pinapalabas ko laging gano'n. Kasi ang akin lang po, gusto ko magiganti pero hindi ko po ginawa ng action. Pero mali pa rin yun, mali pa rin yun. Mali po mo. Mali pa rin yun. Yun, dahil din po doon, natawag po ako nung tiyahin niyang pakilamera rin po at yung nanay niyang konsentidora na
Okay, square. Yun po. Ito pa po, kaya ko rin po na masama rin ang loob ko sa parents niya rin po, Papa Jackson at Kuya Chico. Kasi nung unang beses naghiwalay kami, sabi pa naman po ng tatay niya, okay lang yan anak, napapalitan naman ng asawa, yung anak masusuportahan naman. Hindi, ate, wait lang. Wait. Pero alam mo, Ate, wag mo nang take it against yung parents niya yung sinabi. Kasi anak nila yun eh. Correct. You don't expect them, ate, na ikaw yung unang-unang kampihan. Alright? They're just being parents sa kanilang anak. Alright? Wag mo nang... Kasi anong inaasahan mo? Ikaw kampihan. Kasi Papa Jackson, meron kami anak. Hindi na ang punto ko. Ang pinupunto ko sa'yo, kung nagsalita yung magulang niya ng gano'n, kay tama o mali, nagiging magulang lang sila. And believe me, magulang ka rin ate. Ganyan na magulang, di ba? Nay, nakapatay ako. Anak, nasan lilibing natin para hindi ka mahuli. Ganun na magulang eh. Di ba? Ayun nga, yung nanay niya po, sinabihan pa po ko na, okay lang yan, normal lang naman sa lalaki. Aray, hindi tama yun. pero tsaka alam mo, feeling ko rin kasi Papa Jackson, ikaw Michelle, kaya din sila ganyan, hindi kasi kayo in good terms din talaga ng magulang. Opo, aminado po ko yung side po niya, hindi po kami in good terms. Hindi ka kamahal-mahal. Hindi, ayaw ka nila in short. Actually nga po, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang po kami, ang sabi po ng nanay niya, ano magagawa ko? Ikaw gusto ng anak ko. Diba? Tsaka wala kang no choice. At saka parang, hindi ko alam kung nagawa mo sa part na yan or kulang na effort sa part mo na magustuhan ka man lang. Kasi syempre, may mga ganyan, marami namang ganyan eh. Nang una, hindi gusto ng magulang. Pero nagpursige naman, gumawa ng mga efforts at ng mga hakbang para unti-unti matanggap at magustuhan, di ba? Nabigat po kasi talaga ang loob po sa kanila eh. Kasi gawa nung nakikita ko na po yun. Di ba, magulang niya yun eh. Dapat pag magulang ng asawa mo, magiging magulang dapat tingin mo. Opo, sorry na. Kasi baka ganun din yung nararamdaman nila yan. Siyempre, i-expect mo ba na sila pa yung mag-a-adjust para sa'yo? Kasi magulang nga sila eh. Tama. Aminado, yun nga rin po. Actually, nag-a-adjust naman po sila. Kaya lang, every time kasi may ginagawa yung anak nila, pinakampiyan nila or parang kinukonsinti po yung mali. Oo, pero hindi kasi ako, tingin ko naman dyan kung hadit ben okay ka naman sa kanila sa simula pa lang, baka hindi naman nila kinukonsinti yung anak nila, kung alam nilang mali yan. Kaya lang hindi nga eh. Ganto yan Chico. Wait lang Michelle. Ganto yan. Di ba kasi ayaw nila sa'yo. Ayaw nila sa'yo eh. Ngayon yung anak nila ng babae, isipin ng magulang na papalitan na niya yung manugang na ayaw ko. Matutuwa sila kasi ayaw nila sa'yo. Eto pa yun ate. Alam mo nang ayaw nila sa'yo, hindi ka gumawa ng effort para magustuhan kanila. Hindi mo siya nakikinig. Okay? Correct. Diba? Nakipagmatigasan ka. Oo nga. Diba may kasabihan, huwag ka magmatigas, hindi ka naman anes. Kung anes ka, magmatigas ka, okay lang. Pero hindi naman eh. Yun lang. Yun yung mali nga sa part mo. Kapag matigasan ka, magulang yun. Ano gagawin natin? Hindi yung mga magulang ng yung mga magulang ng boyfriend o ng girlfriend o ng asawa, hindi dapat kinakalaban niya mga yan. Aminado po ko, nakakalaban ko po kasi. Diba? Mas magandang gawin, kunin mo yung loob, di ba? Para maging kakampi mo. Para pag may gawing salbahe, o yung kakaiba yung anak nila, sila yung una magtatanggol sa'yo. Kaya lang hindi. Well, hindi. At saka wala na dahil ayaw mo sa kanila, ayaw ka na rin nila, wala ka nang gagawin tama, lahat ng gagawin mo mali. Humingi naman po ako ng tawad sa lahat na nagawa ko. Yun naman po ang pinakalas na ginawa ko na lang bago kami tuloy naghiwalay. Sabi ko, humingi ako ng tawad sa parents niya. Yun lang. Tapos, wait, kanina mo sinabi yung pagiging ng tawad sa ex mo? Hindi po. Ganito po, ginawa ko. Pumunta po ako doon ng maaga. Na doon po yung father-in-law ko. Tapos yung mother-in-law ko. Kasi nakasagutan ko yung mother-in-law ko. Pumunta po ako talaga sa bahay nila. Tapos lumud ako. Humingi ako ng tawad na. Pasensya na po sa lahat ng ginawa ko. Ganun. At least nagawa mo yun. Well, good kahit pa paano, di ba? Nag-effort naman po ako kasi gusto ko bumawi kasi pinapabalik ko ngayon ako. Yun, ate. Nagmamakaawa ka, nagbago ka sa magulang niya kasi iiwanan ka na. Hindi yung tama yun. Di ba? Oo, natakot ka lang. Hindi yung tama yun. Gumawa ka ng effort sa panahong huli na yung lahat, di ba? Yan. Effort ka naman din na palay, bakit hindi pa nung una? Tama. Sayang lang tuloy.
Opo, kaya nga po ganun. Tapos itong lately, okay naman po kami. Nagkukonta kami ng asawa ko, nagkakausap niyan. Sabi niya, babalik daw siya. Mag-iipon lang daw po siya or ganyan. Pero para kasi hindi ko nakikita effort nila. Talaga may willingness siya na magkabalikan kami. Kaya doon din ako medyo naaasar, naiinip. Wala nag-usap po kami, nagplano pa nga po kami na pag by March, mag-iipon tayo para pag gusto natin bumukod. Kasi sabi niya, gusto naman daw talaga niya mapagbalikan sa akin. Ewan ko lang kung totoo pa ba talaga yung sinasabi niya. Kasi usap ko sa kanya. Sabi ko, maawa nga na sa anak natin. Sabi ko, ayaw ko talaga ng broken family. Sabi ko, magbabago kung gusto ko. Sabi ko sa kanya. Tapos, ayun, sabi niya, hindi na daw siya mapapalagay dito sa amin kasi masikip din yung mundo na dito sa amin. Niliit din po siya kasi dito kasi yun din po, may part din po kasi na parang may taon hindi talaga siya nakapasok, parang half year ata na wala siyang trabaho. Ako lang po yung kumakayod. So nakikita ng mga parents ko yun, okay naman, lalo yung tatay ko naiintindihan naman kaya lang po kasi siya naman po yung tipo ng tao na kailangan pa instructionin sa lahat ng bagay. I mean, napagdaanan niya, ituro na sa kanya. Ngayon, yung paglalaba ko nyari, maglaba ka na kailangan pang tuturuan. So, yung mga magulo ko sinasabi na, di pukpuk pa daw po. Kailangan pa bang pukpukin? Nakikita naman yung sitwasyon namin. Willing naman silang tumulong. Kaya lang, tulungan din daw po niya yung sarili niya na maging responsabling ama. Kasi sabi niya, di daw niya alam paano daw maging ama. Sabi ko, tuturuan ka naman namin dito, tinutulungan ka naman namin dito, pero wala po kasi sa kanya yung willingness Minsan po, yung nanay ko pa po mag-aasikaso sa anak ko, kahit nandiyan naman siya at naturuan na po siya. Wala naman po siyang trabaho. So, yun lang, parang cooperative effort lang. Yun, kaya parang liliit na po siya ng liliit. Tapos, every time may bibisita dito mga kamag-anak namin, sasabihin, ano ba yan? Ang tamad-tamad naman ng asawa ni Michelle. Ganun. So, although may mali rin ako, dapat sinakampihan ko siya or parang dapat iniintindi ko siya. Kaya lang kasi pagod din ako minsan. Hindi ko nagagampanan yung duty bilang asawa. Hirap din po ako mag-adjust. Kaya yun, sabi niya, ayaw na daw niyang bumalik dito sa amin. Ayaw na daw niyang tumira pa dito. Sabi ko, bumukod tayo, mag-ipon tayo. Sabi ko sa March, may ambagan tayo, sabi kong gano'n. Parang patlak lang Parang inuman. May ambagan tayo. Yan nga po Pagdating po ng March, wala akong narinig sa kanya na, ito na yung effort, ito na yung, yung ambag ko, ganito, ganyan. Wala, hanggang umabot na po ng April, wala. Tapos ang sabi niya sa akin last time, nagbayad daw po siya ng laptop, naiintindihan ko yun. Sabi niya, final payment na niya. Ngayon po, April na, wala po siyang inaabot kahit magkano. Wala talaga po. Wala rin siyang pakialam na kamusta na yung bata. Kung willing talaga siyang bumalik at bigyan importansya yung pamilya namin, lalo yung anak ko na lang. Wala rin po talaga Doon po ako nasasaktan. Sabi mo, babalik ko. Sabi mo, importante ka sa'yo itong pamilya na tulad yung anak ko. Wala na rin po di ibig sabihin hindi. Ngayon po, may mga nag-encourage naman sa akin na pray, nalilito lang siguro yan, bigyan mo ng time, ganyan. Kasi ito yung sabi daw po, pag yung tipong lalaki dito na makipag-walay sa'yo, hindi na makipag-contact yun sa'yo, hindi mo na makakilap, wala na talaga. Recently po, na-text ko po siya para humingi ng tulong kasi napilayan po ako sa paa. Bakit anong ginawa mo? Pinalo mo rin sa mo, Istanbul, no? Hindi po Papa Jackson, nag-search po kasi ako tapos naglalakad lang po kasi wala nang pamasahin ng talsa yun sa may CTF po. Tapos yun, natisod lang po ko, parang namali ng hakbang. Ayun, napilahan yan. Kamusta ka na ngayon? Ayos naman po. Magaling ka na? Naman na po. Opo. Yun. Nag-message ako sa kanya, baka pwede naman tulungan mo kung makauwi. Kaya tinabid mo na lang ako sa may terminal ng SM, Mega Mall. Nag-reply naman po siya. Hindi naman daw po siya tumulong sa akin. Pero hindi ko po alam ano po ba yun. Tulong na lang as friend o nakukonsensya or may hindi ko alam. Hindi kami makakasagot yan siya. Hindi ko alam. Kasi ako sa point of view ng babae, iba naman sa point of view ng lalaki.
pala, sabi niya, kung magbabalikan tayo, worth it pa ba ako? Kasi ngayon daw, nagmumove on na daw siya, may mga chatmate na daw siya. Sabi ko, grabe naman. Pero hindi po ako ng tawad sa kanya. Sabi ko kanya, patawarin mo sa matang pagkukulang ko, kasalanan ko, gano'n. Sa lahat-lahat. Tapos sabi niya, hindi daw niya alam kung may chance pa amin. Sabi niya, pinasahan ko po kasi ng movie. Nang? Parang movie po, Christian movie about relationship. Sabi ko, makarelate tayo dyan. Sabi ko ganun. Sabi niya, nakarelate daw siya. Kaya lang, sabi niya kung magbabalikan tayo. Sabi, am I worth it pa ba? Hindi na daw na magmukmuk na siya umiyak kasi yun nga, maghiwalay na kami. Hindi na daw, parang gano'n. Baka kasi mali yung moving pinasa mo. Ang tamang pelikula. Ang tamang pelikula. Ang tama kasi yung pelikula na dapat mong pinasa sa kanya. Ay, pinamagatang? Nagalit ang tilapia sa haba ng lumpia. Yung parang langit-ngit ng papa. Oh yan, oo. Langit-ngit ng papag pero masyado ng luma kasi yung langit-ngit ng papag eh. Ayun po. Sendang kita ha. Hindi ko po alam. Hindi ko talaga alam. Ngayon po, sige, kasi parang din sa mga sinabi niya, litanya niya po, hindi na po ako sabi ko lang sa kanya na, okay, I'll give you time. Pero totoo lang po, hindi na rin po ako maghintay. Dinala ko na po siya. Nagpalit na po ako ng number. Tapos, ayun. Hindi na mo nag-move on to na try. Sabi ko nga yung bigyan na mga chance ng sabi. Papae kasi nagagawa pero wala wala na po Ayoko na nga po sana maungat. Pero natatempo akong tumawag sa inyo kasi nakikinig po ako bago po ako tumawag dito. Kaya sabi ko, try ko na. Kasi what if kaya kung magigyan nyo ako ng sagot or something. Hindi ko alam. May tubig ka ba dyan? Marami po. Malapit po ako sa sapa. Hindi tubig ng sapa. Tubig iinumin. Tubig sapa. Okay lang po. Tumahan ka nga muna. Iyak ka ng iyak dyan. Iyak ka ng iyak, be. Wala na naman tayo magagawa kung mag-iiyak. Mga matay ka dyan, kaiiyak. Diba? Pero, well, naiintindihan ko naman. Masakit sa'yo. Kaya lang, pag pinakikinggan namin yung kwento mo, ano lang siya eh. Nakakapagod pakinggan eh. Diba? Kasi, wala. Buti sana. Di naman kumaga ako, no? Hindi naman ako na nagtataka na hindi na nag-workout. Hindi na okay. Kasi, sabihin na natin, sinimulan yung hindi tama, di mo may mga kulang, aminado ka dyan. And as you go along, no, hindi pa rin tama at aminado ka rin dyan, no? Hindi mo ginawa. Ang dami mga pagkukulang. So anong i-expect natin na magiging outcome niyan? Siyempre eto na. Diba? Tapos eto ka ngayon, no, you are being sorry na nagmamakaawa na ako, nagsusorry na ako. Iyang bagay na yan ang pagsusorry ay hindi naman guarantee na babalik sa atin yung taong ginawa natin ng mali, di ba? O ginawa natin ng kasalanan. Kung sa taong may pagkukulang tayo. Di ba? Mag-sorry ka, patawarin ka, pero it doesn't necessarily mean na sige ba, patawarin kita, tayo ulit. Di ba? Pag pinili niya na sige, papatawarin naman kita pero kaya lang, ayoko na sa'yo, iba na lang. Sabi niya nga rin po, di na daw ganun yung nararamdaman niya kaysa sa dati. Tsaka, tiyan mo, ikaw to, bago ka tumawag, kinikwento mo naman sa amin, I am trying to move on, di ba? Nandun ka na sa stage na yun mag-move on. So, kala ko ba meron pa kahit konti. Wala na. Alam mo, ikaw na lang naman ang umaasa na meron pa. Siya, maliwanag naman niya kasing, kahit sinasabi or hindi mo niya sabihin, maliwanag mo namang nakikita na ayaw niya na sa'yo. Yung mga bagay ba hindi niya ginagawang effort o nga mag-aambagan sa ganun po yun talaga. O baka dahil wala lang talaga sa kakayanan. Wala alam mo,
Wala Michelle, you can say sorry all you want. Diba, kahit sa pamilya niya, sa magulang niya, sa kanya mismo. Pero hindi naman magic word ang sorry din. Wala. Malungkot lang yan kasi eto kay pinapasok mo na yung ayoko sana maging broken family kami. Masasabi mo bang buo ang isang pamilya kung andyan ang nanay, andyan ang tatay, andyan yung anak, pero lagi din naman nag-aaway, lagi din naman nagbabangayan, nagsasakitan pa, nagpapaluan ng walis tambo, nagaling Baguio. Buo ba ang isang, di ba? Buo ba? Okay ba yun, no? Para sa lumalaking bata, lumalaking anak, na makita yung magulang nilang nagbubulyawan, no, nagsisilipan, no, nagbibilangan, nagsasakitan. Hindi rin naman. So, kung yun yung concern, no, ay mas okay na nga, no, na hindi kayo magkasama. Tsaka alam mo, wala, kung ayaw na niya, wala tayo magagawa. Ikaw, kung gusto mo pa magkabalikan kayo, wala naman ako ibang sasabihin sa'yo, kundi, di, subukan mo pa rin, no? Mag-effort ka, humingi ka ng sorry, no? Kausapin mo sila. Sabi po nila, may pinagsamahan kayo, mag-asawa naman kayo, okay lang siguro, at ako bulabulin mo. Kailang minsan kasi, gusto ko sana pag-hina, para mo may nakikita ang pag-asa, wala minsan, wala. Minsan kasi minsan akala mo na nakakita ka ng pag-asa, pero ang totoo niyan, umaasa ka, 'di ba? Yun lang talaga yung gusto mong mangyari. Gusto mong umasa na may mangyayari pa, 'di ba? Magkakabalikan kayo. Pero pag ginawa mo na lahat, nag-sorry ka na, ginawa mo na yung effort mo, still wala pa rin. Maybe it's about time na Hindi po sabi kasi na baka kasi kulang daw yung sa ganung bagay na kailangan ng mag-asawa. Hindi ko naman po pag-swing. Kunyari, nagkahiwalay na po kami na nasa magulang na siya. Nandito ko sa magulang mo. Pag gusto niya lumabas, dapat kami. And then, alam na ako saan pupunta. Kaya lang ginagawa ko. Alam mo ba, Jackson, feeling ko, di ba, ito sa tagal-tagalan natin siguro ginagawa ito, no? May mga story tayong naririnig na sinimulang, sabihin na natin hindi maganda or sabihin na natin mali, no? Sinimulang mali, pero nagawa nila ng paraan. Eventually, naging okay naman, di ba? At nag-work naman. Kaya lang, ito kasi yung perfect example ng nagsimula na nga ng mali, nagtuloy-tuloy pa ng mali. Yung pinili nyo na hindi gawin yung mga bagay na pwedeng tatama dito sa mga pagkakamali. Tapos, magtataka ba tayo kung may iyakan portion to sa huli? Ako hindi na naman na. Ano po ba dapat yung ginawa namin noon? Hindi mo na pwedeng questionin yung dati at hindi mo na mababalik yun. Nangyari na yun eh. Di ba? Tama yung sabi ni Kuya Chico. Di ba? Nag-umpisa sa mali. Kaya lang yun ate, maitatama lang yung bagay na alam mo ng mali pag both parties are cooperative. Hindi na cooperative eh. Siya na mismo hindi nakipag-cooperate eh. Ano pa naman? Mali pa yung sinend mo na movie. Yun talaga yun. Umurong ang talong sa haba. Umurong ang tahong sa haba ng talong. Umurong. Hindi syempre, di ba? Pag sa lalagyanan. Anyway. Ikaw kasi, Michelle. Kahit after ilang years, pinitiyahin ko po. Ganun po yung nangyari. Okay naman sila after 5 years. Tignan mo, kakaganyan no, para ka ng tuta. Para kang tutang hindi nakadede. Alam. Ay kasi, may mga tuta kami dati, ganyan yun eh, pag hindi nakakadede. Tapos hanapin mo, andun ang layo na pala nung tuta. Ngayon, i-guide mo kasi di pa nakakakita dun sa dede nung nanay. Alam naman sa dede ko. Hindi syempre dun sa nanay. Diba? Ito si Michelle eh. Tama nga. Dapat both sides are willing, no? May willingness na maging cooperative. Kaya lang, anong gagawin natin kung ayaw niya?
magagaganyan ka dyan. Mag-aalatuta ka Sabi dyan. niya po nila, ba, doon naguguluhan lang. Kasi nakukontak ko pa daw. Bakit na-detect ito? Kasi kung wala na daw talaga, hindi na yan magpapakita kahit kailan. Hindi na yan makukontak daw. Baka naman. Kasi kumukontak ka, di ba? Kumukontak ka, hingi ka ng tulong. Hindi ka naman kumontak dahil sa nakikipagbalikan ka. Hindi mo gagawin. Naguguluhan lang kasi. Ano mo mag-work din? Parang wala. Ano ba yan? Kaya ko tagal na hindi ko paintindihan. Wala te, alam mo hindi na magiging helpful, hindi na makakatulong yung babalik mo pa yung nakaraan, aangkla ka dun sa may pinagsamahan naman kayo. Ay meron naman talaga hindi ba? Hindi nga lang maganda. Meron pa kayo pinagsamahan, hindi lang maganda. So gagawin natin. Pero nangyayari naman kasi sa amin na ganito. Nag-iwalay kami pero magkakapaligan. Para sa ewan ko po. Minsan kasi yan ang hirap sa mga nasanay na ng hiwalay, bati. Diba? Kasi tatandaan natin lahat naman ng bagay na paulit-ulit nakakasawa. Kung lagi na lang ganyan, tapos pag-aawain nyo the same thing all over again. Kasi sabi niya sa akin na ano daw kasi sabi niya hindi daw ako makalim sa mga ginawa niya noon. Kasi pinipilit naman daw niyang gumawa na mabuti pero hindi ko na nakikita. Natatakot lang kasi ako din pero yung effort niya, gano'n na rin yung effort niya noon. Ulitin. Ay, tingin lang naman ng effort Sabi niya man lang binibigyan ng super extra effort Yung inaano po tapos sabi niya ko doon sa mapatawag. Ganun. Actually, sinabi niya nga rin na sinising ako na humingi ako ng tawad. Ano yun, Holy Week? Sabi ko, sorry na, ganyan. Gusto ko rin na humingi ng tawad sa Holy Week para naman mabawasan yung mga kasalanan ko. Sabi ko sa kanya na sabi niya sa akin. So kasi, tungkol nga rin po talaga sa family niya. Kaya tingin ko talaga malaki yung degree nung nagawa ko. Alin ang tingin ko, laki po yung naging ko din sa family niya. Kaya yun. Ayaw na niya. Ikaw ba pag kinakausap mo yung tatay mo, nanay mo, ano sinasabi nila sa'yo? Ngayon? Ano kasi, paano ba to? Diba, magagalitin daw. Irritable lagi. Pero hindi na, may times naman po na hindi. Parang mix. Or yung tatay ko, sabi niya, nadadala daw po ako ng emosyon ko. Masyado daw po ako emotional. Actually, hindi grabe yung tatay mo, emotional ka daw? Grabe, napaka-judger ng tatay mo Hindi, yun po yung taga-mulat ka lang, nabubulag-bulagan ako. Sabi nga ng tatay ko, nung kinausap sabi niya, sino ba na ipagbalikan sa inyo? Tapos lakas loob pa ng ex-husband ko, sabi na, siya po yun nagaptanong ko nun. Sabi ko pa, gusto ko po ang pamilya sa baka pwede naman bigyanan ka. Kasi lahat na nagtado niyo yun sa chat. Sabi ko, tapos, ayun, sabi ng tatay ko, magbabalikan kayo, patunayan mo muna, ginanon niya yung, kinausap niya yung husband ko, sabi, patunayan mo muna, ganyan, kasi ikaw, inabandonan mo na yung anak mo wala kang ang binigay na pera, nagbibibuwagan ng lista, nagdaan na yung Pasko, bagong taon, wala man lang, tatawag ka lang pag kailangan mo maita yung bata, pero yung daily basis, wala man lang, wala. Hindi mo nag-agap na grabe ka man, hindi mo kasi gano'n ng pagkakilala ko sa kanya. Grabe talaga. Grabe. Ang cute mo umiyak, no? Gusto na nga pumuha ko rito. Wala kasi Michelle hindi naman. Yung magaganyan ka dyan buong magdamag, buong linggo. Kinausap naman po siya ng tatay. Ako. Kinausap siya bilang lalaki sa lalaki.
Oo naman yun ako. Sabi niya rin sa harapan ng mga magulang ko, nababalikan ko naman po yan sila eh. Yun din po, ito nangahawakan ko. Sabi babalikan daw. Baka nga nalilito lang. Kasi nakinayo ng magulang na wag na lang. Ganyan. Grabe naman. Mahalaga ba kung ano yung... Hindi ba dapat mas mahalaga na kayo yung nag-uusap, hindi yung siya at saka yung tatay mo? Siyempre kung halimbawa ako siya, kakausapin ko yung tatay mo, ine-expect mo ba sasabihin ko, hindi ba abandonahin ko na yung... Tama. Hindi ko... Bahala po sila sa buhay. Ganun ba sasabihin ko? Siyempre hindi mo i-expect yun. Mabait-baitan yan. Mabait-baitan. Diba? At hindi mo pwedeng panghawakan yung sinabi niya o yung pinag-usapan nila ng tatay mo. Mas mahalaga kung ano yung pinag-usapan nyo sana. Diba? Pinag-usapan naman kami. Sabi niya nga, ganun daw po. Ang ganda-ganda pa eh. Kaya minsan nakatakot din ako na ang ganda ng usapan namin. May drawing lang po. Tsaka ikaw ba, halimbawa bang balikan ka, pero alam mo naman, di ba, base sa history na gagawin pa rin niya mababae. Di ba ganyan eh? Hahanap ng mga may legs. Yun yung mga kinuwento mo eh. Okay pa ba sa'yo yun? Gugustuhin mo pa ba yun? Kasi ang pinagpipilitan mo ngayon, yung maging kayo pa rin, 'di ba? Yung maging magsama pa rin kayo, 'di ba? Maging mag-asawa pa rin kayo kasi bilang may anak kayo, yun eh, yung kasama pa rin ikaw siya at saka yung anak ninyo. Paano kung ang gusto na lang niya ay paano kung ang trip na lang niya ay hindi ka nakasama, 'di ba? Ang relasyon na lang natin ay mamamagitan dahil may anak tayo, 'di ba? At yun na lang, kung susuporta. Hindi naman po niya ginagampanan yung pagiging magulang niya. Ha? Hindi naman po niya ginagampanan yung pagiging magulang niya. Kung yun ang habol na lang niya, hindi naman din po. Wala, kasi siguro ngayon, hindi pa kayo nag-uusap ng maayos. Ayoko po kasi alam ko na yung magiging sagot niya. Ayaw na niya. Natatakot ako. Sabihin natin na hindi niya gagawin yung obligasyon niya para sa anak ninyo. Anong gagawin mo ngayon? Wala. Sino gagawa? Ako? Uy, hindi bahala ka dyan. Diba? Hindi ba dapat kaysa sa... Alam mo, ganito na, ang pinupunto ko kasi, Michelle, kaysa sa nagagaganyan kasi nag-iiyak ka dyan, ulitin ko, naiintindihan ko, di ba, you're in pain. Di ba, masakit naman talaga sa'yo to. Pero, doon tayo sa bagay na makatutulong, no? Sa sitwasyong meron ka at hindi yang magagaganyan ka para kang tutang nagugutom, no? Kailangan mo nang isip ngayon, no, sa kokote mo, no, sa isip mo, na ayaw na talaga niya sa'yo. Okay? At possible na di ba, abandonahin kayo, di ba? Ikaw ay iiwan sa'yo yung anak ninyong dalawa at papalakihin mo yan. Siguro sa tulong ng magulang mo. At hindi pwedeng ganyan ka, hindi pwedeng parang weak kang ganyan. Di ba? Kailangan mo maging matatag, kailangan mo maging maparaan, kailangan mo maging isang tunay na ina, di ba? Gagawin mo lahat at na hindi na nangangailangan ng nagmamakaawa ka para bumalik lang yung tao na yan, yung lalaki na yan. Siguro babalik siya in time, hindi natin alam. But for now, sige, umiyak ka muna kung ubos na yan, tumahan ka na, magpunas ka na ng luha mo at mag-isip na tayo ng bagay ng sa susunod. Yung anong next step natin? Ayaw na niya sa akin eh. Okay, sige. Meron akong anak dito. At hindi ako pwedeng umiyak lang ng umiyak. Ako yung anak ko hindi mapapakain ng iyak-iyak ko dito. Diba? Kasi may anak ka na. Simula ngayon, dapat ang iniisip mo ay yung kung ano man yung makabubuti sa anak mo, hindi na nga para sa'yo. Kasi ganun talaga dapat eh. Hindi naman sa amin sinasabing pabayaan mo na yung sarili mo, diba? Pero malungkot po kasi hindi siya parang akin lang ang saya-saya niya. Samantalang ako ito, hirap na hirap. Kaya nakakamukuan na. Magana siya na-apply parang tsaka, ganun. nag-self-pity ka ba? Di ba babalik ulit tayo, nakakatulong ba yan? O yung pagkaganyan mo, ang saya-saya, samantala ako dito nahihirap. Nakakatulong ba yan? Hindi naman eh. Wala namang nagagawa yan. Iiyak ka lang. Magmumukhang tutang gutom ka na naman dyan.
sa pag-ibig. At saka feeling ko, maliban sa araw na to, ilang beses ka na nag-iiyak dyan. Opo. Sobra. Yun na lang. Ako, yung anak mo, yun yung importante. Opo. Sabi kasi Papa Jackson, iyak lang daw hanggang maubos na yung isang drum ng guwaba yung dati. Wala ako sinabing drama. Sabi ko lang, iyak lang. Magawa ko ng kwento. Tignan mo, tinadagdagan mo na naman drum. Hindi, kasi sabi mo na meron ka ng panibago uling iniluluha. Parang gano'n. Huwag iiyak kahit umuorder sa may ba yung dali. Makdo. Yun yung dating color niyo po. Hindi sabi ko, sige, iiyak ko na yan. Pero wala meron pa rin Kinugot yung mabata ko. So, aantayin ba natin na maubos yung Isang drum. yung isang drum? Yung isang drum mo ng luha mo para maisipan mo, ay teka, hindi na pala pwede. Yung anak ko, magugutom to. Oo po, nagtatrabaho naman po ako. Kaya lang, pag ako na naman isa doon ako natatakot. Kasi pumapasok lahat. Ang hirap po. Sobrang hirap. Ayaw ko talaga na. O naman pinaglilibangan ako. Nagtitinda po ako ng mga chicha-chicha. Pero hindi na iiwan mo pa ng buhay. Pero sinasabi ko na, hirap naman ito. Sana may tumutulong sa akin. Bakit? May... Alam mo, Michelle, ganito, no? Hindi ko alam, pasensya ka na kung sasabihin ko to, di ba? Pero, kailangan mong tandaan, no? Kailangan mo isaksak sa kukote mo na nangyari sa'yo to, kasalanan mo rin naman. Kung ano ba yung nangyari sa'yo, kasalanan mo rin naman. So, pero hindi na nga yun yung mahalaga eh. Diba? Pag iniisip ko po na ganyan, na ako lang at saka anak ko, kahit may tulong yung nanay at saka yung tatay ko, nahihirapan po ako, naiiyak ako, wala ka nang no choice. Yun nga yung sabi ko, wala ka nang no choice. Kung mahihirapan ka talaga. You know, ang buhay ay hindi magiging madali para sa'yo sa setup na meron ka. Magiging mahirap yan. Pero dapat mong kayanin, di ba? Hindi mo nga dapat itanong kung kakayanin ko po ba? Hindi mo yan, wala kang karapatang magtanong kung kakayanin mo, dapat mong kayanin. Wala kang choice. Wala kang no choice. Ano mo ba dapat yung gawin para makamubuan? Ano ba dapat? Ano ba? Ang galing ko na talaga. Hindi ka maka-move on bukas. Hindi ka rin maka-move on next week. Hindi ka rin maka-move on next month. Paano ba yun? Matagal-tagal na proseso ang pag-move on. Ayaw mo na po kasi na ganitong state. Nagagapan na talaga ako gusto kong matapos na eh. Ay. Gusto ko na may shortcut. Walang ganun. Walang ganun. Ayaw ko na. Walang shortcut. Ayaw ko na po na ganito. Magsimula ka. Magsimula ka, no, doon sa katotohanan na ayaw na niya sa'yo. Yan nga daw po sabi ng friend ko, acceptance. Ayaw niya na sa'yo at hindi na siya babalik. Start from Sinabi there. ko yung kanino, acceptance. Oh, si. Hindi naman yung friend. Acceptance, pagkatapos sabihin mo yung drum lang yung... dinadagdagan mo pa yung sinabi ni Ayun nga, hindi ko guluhan ako. Hindi na ako tumawag. Ganun lang. Tanggapin mo kung ano yung sitwasyon na meron ka ngayon. Bukod dun sa ayaw niya na sa'yo. Diba, tanggapin mo na may anak ka na kailangan mong buhayin. So, ibig sabihin, patayin ko lang ano man yung pag-asang meron ako dito sa puso ko. Saan? Sa? Sa puso ko. Puso. Sa puso, pag-asa. Ako nga, hindi ko na naiintindihan. Ano ba? Pag-asa sa puso ko. Kasi magpapaulit-ulit ka lang eh. Ganyan lang din. Iyak ka na naman. Babalik mo na naman. Tapos... Kaya nga eh, agad lang ba dapat? Patayin ko na. Sinugnan lang talaga ang bata totally. Ay, ito rin po kasi hindi ko alam kung bitawang kasi tumatawag siya. Nag-miss ko sa nanay ko kasi hindi na niya ako makontak. Nag-miss ko na siya. Tapos nag-message siya sa messenger na kamusta na yung paa mo? Ganyan. Ano ba yun? Ano ba yung sinabi niya? Kamusta na yung paa ko? Ba't di daw ako nag-message sa kanya?
sabi ko, ito, akala ko mag-move on na. Tinapo na nga niya ako, pati may message pa to ng ganito. Tapos, kanina naman may account sa FB na naghahanap sa akin. Sabi ng tita ko, baka daw po siya yun. Kasi binala ko na siya eh. Naka-private na rin po ako kasi wala ng access. Sabi niya, baka yung ex-husband mo to, gusto lang niya siguro makamusta sa'yo or whatever. Hindi ko po alam. Kaya nalilito rin po ako. Eh kung hindi mo sigurado, kung isama sa problema yun. Oo nga. Dagdag ka lang na pwedeng problemahin kahit hindi naman sure eh. Sige, hindi ko naisipin. Gano'n kalaki na anak mo, Michelle? 3 ba? Po. Ayan, 3? Baby girl po. Opo. Ilang taon na ba? 3. Kasi 3 lang po nung Feb. Okay, makinig ka mabuti. May sabihin ako sa'yo, ha? Opo. Alright, ganito yan. You know, Michelle, 29 years old, single mom. A 3-year-old baby. Listen very, very carefully. Alam mo, kung kami ni KG, kung may magic lang kami, bibigay namin sa iyo gusto mo, magbalik kang mag-asawa. Tara tapos yung usapan, para may shortcut tayo. Para nakuha mo gusto mo. But you know, life doesn't work that way. Kahit kailan, di ba, we can go to bed at night na mahal tayo ng taong katabi natin and wake up the following day na na-fall out of love na pala siya. Hindi malayong mangyari yan. In your case, it did not happen that way. It happened gradually. As a matter of fact, it happened and you contributed kung bakit na-fall out of love kayong dalawa. Bago tayo tumuloy dito, I want to tell you na don't feel bad na nakapag-react ka violently sa kanya. It's never right to hurt somebody physically. Alright? Kaya lang atin naiintindihan ka namin. Don't feel bad about it. Napagbuhatan mo siya ng kamay because you were reacting. You were in pain. Nasaktan ka eh. Dinaya ka niya. Winalangya ka niya. Hindi ka niya ginalang. Huwag mo nang isama yun sa mga bagay na makakasakit ng ulo mo. Magpapasama ng loob mo at makakasugat ng puso mo. Nagre-react ka lang naman. Sabi nga namin kanina sa iyo, ate, magiging mali ka kung natutulog yung tao, pinakalo mo ng walis tambo sa mukha. Magiging mali ka. Kaya, but you did not do it that way. You were reacting to something na nagawa niya. If the question tonight, Michelle, is, mahal mo ba yung tatay ng anak mo? Obviously, the answer is yes. Diba? But if the next question is, mahal ka ba ang tatay ng anak mo? Maliwanag ang sagot. The answer is no. Huwag kang umiyak na parang surprise sa'yo ito. Alam mong yan yun. Sabi ni Kuya Chico sa'yo, makinig ka, soy. Sabi ni Kuya Chico sa'yo, hindi ka makakamove on bukas, not next week. Actually, not even next year kung hindi mo tutulungan sarili mo. Moving on is a process that you have to admit to yourself, ate, na natalo ka. Yan ang moving on eh. Natalo ka. Pinaglaban mo, natalo ka. Mga kaibigan, long story short, moving on is an acceptance that you've given your all and yet you've lost. Kasi the moment na tinanggap mong natalo ka doon sa pakikipaglaban mo for someone you truly love, that's the sign, that's the signal na mag-uumpisa ka ulit. Hindi man magmamahal ulit, pero mag-uumpisa ka. Pag natalo ka, diba, tatanggap mo sarili mo, natalo ka, hindi naman kayo nagkatuluyan, you are going to start training yourself. You don't need to fall in love. Pero mag-uumpisa ka na ulit na maging matatag. Training mo na yan. So the next time you fall in love, you'll become a tougher person. Yun ang ganito, kanina ka pa nagsasargraping sa amin dito na bakit ganito, bakit ganyan, pag tatay ko kaharap niya, ganito siya. Alam mo ate, sa totoo lang, hindi ka kailangan sumali ng mga magulang ninyo sa eksena. Kayong dalawa lang pwede mag-usap. Mahal ba natin ang bawat isa? Hindi yun, di ba? Para magkaroon pa ng padrino. I'm not saying padrino yung mga magulang. Pero para kailangan dumaan pa sa magulang ate, maliwanag at hindi ka na niya mahal. Now, kung natatakot ka ate,
na baka mamaya, kasi fear ng mga babae ito, Kuya Chico eh. Di ba? Ano ako, hiwalay ako, separada ako, may anak ako, hindi na ako virgin, may magmamahal pa kaya sa akin. Huwag ka mag-alala, Michelle. Magmamahal ka pa ulit at may magmamahal pa sa'yo. I really believe, di ba, that somewhere in this world, you will always have a market. Somewhere in this world, you will always have a market. Laging meron at meron makaka-appreciate sa atin. Laging meron at meron makakagusto sa atin. Now, that will only happen pag pinalaya mo ang sarili mo. Hanggat naandyan ka at nakatingin ka dun sa nakaraan, wala na mababago, wala na maiiba, yan na yan, ate, you will never move forward. The only way for you to move forward is to look forward. Stop looking behind you. Look forward. It will take time bago ka gumaling. It will take time bago ka tumigil sa pag-iyak. It will take time bago ka gumising sa umaga na wala ng luha yung punda ng unan mo. It will take time. Hindi yan automatic. Hindi yan agad-agad. Pero pag inumpisahan mo, gaano man katagal, darating ka sa puntong iyon. You have to remember, even if it's a very slow progress, still a progress. Now, what we want from you tonight, Michelle, is that you commit to the process. Tanggapin mo na, hiwalay na kayo at tapos na ang lahat. So you can start moving forward. Hindi ka nga niya dinidiretsa. Sa kwentuhan niyo ni Kay Chico kanina, hindi ka niya dinidiretsa, pero alam mo, ayaw na niya sa'yo. Ayaw na niya sa'yo. Huwag kang umiyak na parang surprise to. Alam mo yan. Ayaw na kayo. Magkasama pa kayo sa bahay, ate, tinatarantado ka na niya. Ano bang surprise sa'yo? Look, Michelle, one day, someone will come along, someone will come your way and you will realize, buti pala naghiwalay kami nito because someone better came my way. And that day will never come hanggat hindi mo pinapalaya ang sarili mo sa kanya. You have to set yourself free. Now, sabi mo nga nabanggit ko, di ba pag masakit, umiyak tayo. Tama, umiyak tayo. Wala namang shortcut yan eh. Sabi mo kanina gusto mo ng shortcut, ate, walang shortcut. You have to go through the process. Walang shortcut, ate, to move on. Wala talagang shortcut. Pero, pag sinabing umiyak ka, huwag kang umiyak kasi nagmamakaawa kang balikan ka. Umiyak ka kasi tinatanggap mong masakit. Kasi pag umiyak ka, na nagmamakaawa kang balikan ka, ate, you will never ever realize your self-worth. Alam mo kay Chico, yan ang napapala natin pag nasasaktan tayo. When we go through pain, when we do the process right, when we go through pain and we do the process right, we learn our self-value, self-worth. Correct. Yun. Yan ang pinaka-benefit, ate. Pag pinagdaanan mo ang pain sa tamang paraan, you are going to learn your self-worth. Wala nang iba. Yan ang pinaka-reward, ate, pag pinagdaanan mo ang pain ng tama. I thank you. Totoo yan. I couldn't agree more. Ay, paano po Shan. nangyari? Antari. Makita ko siya kasi malapit lang naman po siya sa Pasig. Paano ko padaan sa Ortigas? May ito siya may Pasig. Kaya naging tuta ka na naman. Ano yan? Maging tao ka nga, umiyak ka ng tao. Parang kang tuta eh. Pag nakita ko po siya sa Ortigas kasi talagang hindi malayo po magigit. Wait, ate. Nangyari ba yan o imagination mo lang? Papaano daw? So, ibig sabihin, imagination lang. Diba? Nangyari naman po yun. Baka naman mangyari yun. Ate, hindi naman nangyari. Bakit natin pag-uusapan? Kasi ang tanong mo, paano pag nagkita, paano pag hindi? Parang kung may wash siya. Hindi ka nakita. Diba? Huwag kang praning. Wala yan tayo sa sarili ko na makapag-defense ka agad ako bago pa ako matigil. Ate, huwag natin pag-usapan yung mga bagay na hindi nangyayari. It is pointless. Kasi ang tanong mo, paano pag nakita kayo, paano pag hindi? Look, ate, we can tell you all the wisdoms that we know. We can give you all the quotations that may pertain to moving on. We can tell you everything that's good about love and moving forward and forgetting someone, di ba, na hindi tayo mahal. But if you will not help yourself, ate, it's pointless. Correct. At sa usapan natin, ayaw mong tulungan sarili mo. Ayoko naman malayan yung payo nyo. Papainggan ko po pa paano ba to? Okay. Ate, i-embrace mo yung pain, ha? I-embrace mo yung pain. It's painful. Walang shortcut dyan. You have to admit yourself, masakit yung pinagdadaanan ko at pagdadaanan ko to.
Walang shortcut. Michelle ha, alam mo na. Tsaka alam mo kahit mag-usap tayo dito hanggang alas 5 ng madaling araw, wala hindi ka namin matutulungan kung ganyan ka talaga. No, you have to help us help you. Now, alam mo, kanina pinag-uusapan natin 'di ba yung mga bagay na hindi nakatulong, kaya hindi nag-work out yung relationship ninyo. Pero hindi na nga yan eh. Hindi na natin dapat pinag-uusapan yan ko. I-acknowledge lang natin kung anong meron, 'di ba? Kung ano yung meron ka ngayon, hindi yung bagay na ginagawa mo lang at hindi yung bagay ng nakaraan na. So, alam mo, hayaan mo ako yung unang tao siguro na maniwala na na meron ka ng tamang ginagawa ngayon. 'Di ba? If there's one thing na ginagawa mong tama, eto, umiiyak ka, 'di ba? Kahit parang tuta ka diyan, umiiyak ka. Pero sabi nga ni Papa Jackson, sana ganon. I am really hoping na umiiyak ka, umiiyak ka hindi dahil sa nagmamakaawa ka lang na magbalikan kayo. Pero umiiyak ka kasi alam mo masakit. Masakit to eh. Mahirap, masakit. At alam mong hindi siya matatapos bukas. Sana ganon. Para through that, unti-unti nawawala yung bigat. Unti-unti. Hindi yan agad. Unti-unti talaga yan. Pero nagsisimula ka na ng tama. Iniiyak mo na yan. Kasi wala naman talagang wala namang way. Alam mo, kaya nga, parang cellphone, kaya naka-built-in sa tao ang pag-iyak kasi para gamitin yan for a reason. Diba? Iyak ka kasi kailangan mo kasi tao ka lang At nagmahal ka lang naman din. So, sige lang, pero wala namang problema dyan Pero ako naniniwala kasi ako na yung pag-iyak na yan, hindi natin pwedeng, yan. Hindi natin pwedeng maging hobby ba? Kasi kahit lumugbo ka, kahit encourage naman po ako, kaya lang ako na po mag-isa, natatakot po ako. Tsaka alam mo, pag umiiyak ka, pag umiiyak ka, hindi ka nakakaisip ng mga tamang bagay na gawin So, ramdamin mo lang ngayon, ganyan, tama si Papa Jackson, kahit alam mo, step by step ibigay namin sa iyo. Hindi namin kayang gawin. Hindi namin para lang mawala yung sakit na nararamdaman mo, walang ganon. 'Di ba? Walang ganon. Ganon lang. Ramdamin mo, isipin mo lang na okay, ayaw na niya sa akin. Ramdamin mo kung gaano kasakit 'yon. Umiyak ka if you must, kung gusto, hanggat gusto mo hanggang mahimatay ka diyan, kakaiyak. Kasi ayaw na niya sa iyo. Diba? Pero remember, kung nahimatay ka pagkagising mo, ay, nga, may anak pala ako. Diba? At siguro sa ngayon, yun na yung mas importante. Diba? As you move along, habang nagmo-move on ka, diba, alagaan mo yung anak mo, mahalin mo yung anak mo. And in time, babalik din naman sa'yo yan Yung mga nangyayari sa buhay natin, sabihin, marami magsasabi sa'yo, may dahilan yan lahat. At pwede nga siguro na pagka nakilala mo na yung tao na yung right guy, that's the time na, okay, kaya pala ako umiyak dati, dahil dito. Pero sa ngayon, hindi pa natin pwede pag-usapan yan. Pero in time, everything will make sense. So, maging makatotohanan tayo ngayon, Hindi po ba manatawag din kung kanya? Minsan kasi naiisip ko na saya na niya ngayon Ano na? Ano yun natin? Bitter po ba yan? Bitter po ba yun? Na kapag naiisip ko na ang saya naman na nila. Walang masama sa gabi-gabi. Ay nako, Michelle, walang masama sa pagiging bitter. Hayaan mo lang. Kasama sa proseso yun Hindi na masama daw yun Sino masabi? Mga friends mo. Sira uli mga friends mo. Alam mo, bago ka talaga tuloy maka-move on, dadaanan mo yung mga ganyan. Exactly, bitterness. Oo. Kailangan yan Pag hindi ka naging bitter, hindi ka maka-move on Kaya hindi ka nagmahal kung hindi ka naging bitter. Correct. Pagkatalo yan Di ba? Lahat, alam mo, pag mag-move on ka, yung lahat ng feelings mararamdaman mo Magiging bitter ka na, mabubwisit ka, may inis ka, eto na, nando ka na sa
yung nagmamakaawa ka, lahat na eh. Until such time na na-exhaust mo na lahat ng energy mo, so sa kakaramdam nitong bagay na to at aayawin mo na. Ayoko na, tama na. Opo. So ngayon, okay naman eh, nasa tama ka naman eh. Totoo yan, kailangan ko yung maging bitter ka talaga. Kailangan pa po ba ipaglaban yung rights ko kung sakaling meron na siyang babae? Ate, pwede naman. Okay, ganito. Medyo komplikado to. Ate, pwede yan. Pwede yan. Kasi ikaw yung legal wife eh. Correct. Alright, pwede yan, ate. Now, pero sabihin mo ako, ano mga pala mo? Hindi naman siya babalik. Exactly the point. Sustento na lang po. Ha? Anong sense? Ay, paglalaban mo. Legally pwede, di ba? So, pero hindi naman natin pwede pag-usapan yung usapang legal dahil di naman kaming alam dyan. Pero totoo nga, ipaglaban mo, ano bang mapapala mo nga? Eh kung siya ayaw ka naman niya ipaglaban, di ba? Hindi lahat ng bagay, ate, dahil kaya mong gagawin mo. Correct. Pwede mo siyang pakulong. Bakit naman hindi, di ba? Pwede mo siyang pakulong, ate. But what will that bring to your life? Wala. As a matter of fact, pahabain mo yung proseso ng paghihirap mo. Correct. Mali po ba na, makaramdam mo ng galit? Kasi talaga siya mo. Hindi. Normal yan. Normal ang galit. It's human nature to get mad. Galit talaga po sa akin. Ayaw. Naasa niya ako. Magpalaya ka na. Hindi po yung mga pag-isip niya noon. Yun na pala isa ng out of love na talaga siya sa akin. O baka dahil natutong ko kasi hindi ba lalaki siya? Oo. Wala akong na-gets. Ano yan? Ay, yung ano po, yung nag-isip po sa hapon na sa relasyon po kami. Ate, tapos, yun nga, kahit, alam mo, ate, kanina napag-usapan na natin yung paulit-ulit tayo. Kanina pa tayo napag-usapan. Diba, kahit banggitin mo yan, ate, wala tayong magagawa. Ayaw na niya sa'yo. Yun nga po, akin lang sa ina po pala yun. Para in-next time, gumamupol in love ako. Pag yung gano'n man sa hindi ko na itutuloy. Ayun pala. Kasi naging traumatic lang ba? Gano'n. Kasi walang malaman na ganun pala yung sign. So, ibig sabihin, hinto ko ni relationship ayaw na. Parang gano'n, pinahaba ko. Eh, wala. Wala na yun, lipas na yan, Michelle. Mga sign-sign ka pang nalalaman dyan. Pag sa next relationship ko po. So, umaasa po ako ng shortcut na naman gagawin ko. Kulit nito, Ino. Ay na. Sige na po. Ay, sige na. Pumunta ka dito, sprayan ka ng Top O. Oo. Alam mo ba na yun ay topical oxygen supplement? Para sa mukha mo yun. Pasigaw ka ng? Refreshing! Ganon. Kahit iniwan ka. Mapapasabi ka na, kahit iniwan mo ako, may Top O ako. Mayroon ng Michelle, may tanong ko sa'yo. Oo. Okay ba sa'yo balikan ka niya dahil naaawa na lang siya sa'yo? Yak ka, Kadiri. Ha? Ayaw ko po. Anong sagot? Anong sagot? Ayaw ko po. O, pala naman eh. Diba? Huwag mo nang balikan yung nakaraan, Michelle. Alright? Wala nang punto eh. Kahit balikan natin, kahit magngalgal ka dyan, kahit na ikwento mo sa amin kung paano kanya niloko, paano nag-umpisa, anong ginawa niya, ang bottom line, ayaw na niya. Well, kung tanong mo, pwede ko ba siya ipaidemanda? Pwede naman. Pero kami bilang kaibigan mo, what will you get out of it? I mean, really? Wala. Una-una, hindi ka naman din talaga handa para doon. Hindi ko lang maramdaman yung sakit. Gusto ko na maghirap din ko. Kasama ugali yan? Wala ka Sorry na nga, nagagalit lang naman ako kasi. Oo naman, nandun na tayo. Hindi nakakagalit naman talaga. Diba, kaya lang pag ginawa mo yan, ate, kailangan mag-uumpusa ng sarili mong buhay. Eh di nakatali pa rin sa kanya. Nakatali pa rin sa inyong paglalaban sa usaping legal kung kailan ka mag-umpisa maging masaya ulit. Ganon. Correct. Ayoko na gano'n. Palayain mo na yung sarili mo. Hindi na lang siya, ate, yung sarili mo na lang palayain mo. Yan yung pinakamaganda mong gagawin.
Diyan ka mag-focus, papalayain mo yung sarili mo. Sige ate, we want to hear you say sorry, thank you, and goodbye sa kanya. Naipit ka ba? Naipit? Oo. Ano ka ba yun? Kanina kausap namin tao ba't naging tuta? Hindi nga tuta, naging grasshopper na nga eh. Ate! May tubig ka pa dyan? Sa sapa daw. Tinanong ko siya, may tubig ka ba? Meron po sa sapa. O sige ate, say so. Anong pangalan niya? Fritz. Ha? Sweet so? Ano? Aso pa rin. Ano na? Fritz po. Oh, Fritz. Oh, game. Oh, Fritz. Ayaw ko. Lolo. Ano ba ang sasabihin ko? Sorry. Siya naging bigel siya. Di ba akalain na ako yung magsasorry? Hindi ko mong magsorry. Lahat ng mga bagay na yung nagagawa sa niya. Pinapamayaan dito siya. Sorry tayo. Bigyan na yung massage. Ate, wala kayo maintindihan. Boy, baka akalain nila nagsa-sign off kami. Baka isipin nila, ano to sign off yung ano? Oo, yung maintindihan naman namin. Alam mo ganito, alam mo kung ano narinig namin? Which? Ganun lang. Parang baboy naman po. Ayusin mo naman ate, ha? Opo. Okay. From the top. Fritz, sorry sa mga bagay na nagawa ko sa'yo. Sorry dahil napabayaan kita in some point na sa tingin mo, napabayaan kita. Sorry din sa part ng parents mo. Sorry, sana pinakinggan kita. Sana pinagbihan kita. Sana pinigyan kita ng chance. Sana. I'm sorry, sa lahat ng hindi ko nagawa. Nasabi, napakita ng paramdam at kung ano-ano po. Sorry. Tama nga siya na nasabi yung pagsisisi. Pagsisisi ko talaga. Sorry, thank you. Thank you sa lahat. Thank you kasi hindi mo rin ako naiputansya. Sinaramdam mo sa akin na ganun pala, hindi ka naiputansya ng lalaki. Thank you kasi napakasipin sa akin. Ate, ano yan? Mandarin? Ano ba? Si Tandingan, ikaw ba to? Wala ako. Alam mo ano narinig ko? Gusto mo sabi ko kay Chico? Ano? Naman nato. Wala ko naintindihan. Sorry talaga. Ayaw ko. Sige na po. Wala ko naintindihan talaga. Hindi ka namin ini-etos ha. Wala kayo maintindihan. Oo na. Ulitin ko na lang. Okay. From the top ulit ha. Nakakadalawang from the top na tayo ha. Nanggigigil na ako eh. Oh, game. Oh. Una, sorry. Fritz, sorry sa lahat ng nasabi ko. Sa lahat ng mga hindi ko nasabi. Na maaaring kailangan mo sana narinig. Sorry, wala ko sa tabi mo. Sorry sa parents mo. Sorry sa nagawa ko at di ko nagawa. Sa nasabi at di ko nasabi. Sa mga hindi ko naparamdam sa'yo. Sorry. Nasaktan kita? Thank you. Sinaramdam mo sa akin na masarap pala mahalin. Bigyan na importansya. Thank you din sa
Ay na naman, phase 2 na naman, phase 2. Pero, nagiging anime ka dyan. Para kasi Chun-Li. Andito si Stan sa tabi ko. Thank you sa memory. Thank you kasi ito paano tinaray mo maging ama, maging asawa, maging boyfriend. Ay, girlfriend ka. Ay, ano ba? Boyfriend na matinong sa akin. Thank you kasi. Thank you kasi tinato mo mabuti yung parents ko. Babaan mo lang ang tono. Thank you sa lahat. Yeah. Yung nagawa mo para sa akin. Yeah, babaan Ang mo. mga naituro mo sa akin, na-share mo sa akin. Babaan mo. Thank you sa mga naitaramdam mong kabutihan sa akin. Baba mo pa sa'yo Malinaw lang pa yan. po ba? Malinaw pa po ba? Itong part na ayaw ko eh. Goodbye. Hindi mo masaya ka. Ay, tumataas na Huwag naman. ka sana. Sa baba ka lang, doon ka lang. Huwag mo itataas. Sa baba ka lang, baba lang tono. Yan. Goodbye. Pero sana huwag kang babalik. Tapos sasabihin mo nagkamali ka. Let it go. Nagets ko yun, nagets. Sabihin mo nagkamali ka. Basta huwag kang babalik na malungkot. Let it ka talaga. Natamaan ka na naman sa akin. Goodbye. Sa lahat ng memory ko. Maganda at pangit. Goodbye na rin sa mga parents kong makakaasar. Tumataas na naman. Baba, isasagat mo lang. Baba. Goodbye na rin sa meron tayo noon. Sana maging masaya ka. Sana may seryosohin ka ng matiging tao. Huwag na niya sana akong guluhin. Huwag na rin talaga mag-move on na nahilig. Ay, kaya ko na lang makarinig ng kahit anong balita sa'yo. Sana nakikinig ka ngayon. Sana man talaga or meron ka kailangan nakikinig ngayon. Sana kung sino ka man nakikinig ngayon. Sabi mo na huwag na akong guluhin. Ayaw ka na. Parang move on na akong guluhin. Sana maging happy ka na. Sana tama ng gagawin mo. Huwag lang puro tawag ng laman. Sana naman huwag na rin puro tayo na yung magulang mo. Tumayo ka na yung sarili mong paa. Sana ipakita mo kay Sarna. Ang pagsabi ng isang tao. Ang natin nagsiwalay. Sana makalimutan ko rin mga salitang sinabi sa inyo magulang mo, ikaw, mga paasa mo. Sana makalimutan ko na. Sana makalimutan ko na. Yun lang po. Maayos pa po ba yun? Malinaw pa po ba yun? Ay, hindi. Uulitin mo pa. Nagkamali ka eh. Dapat ho yung ginamit mo, hindi po. Anyways, Michelle. Ngayong gabi ate, ikaw ay larawan ng babaeng sobrang broken. Ha? You are shattered, di ba, into small pieces. You are fragmented tonight. Di ba? Talagang shattered ka eh. Alam mo ate, kung tutuusin, wala na kang maintindihan sa'yo. But because we recognize that you are in pain at kailangan mo ng kausap, kinatsaga namin. Because we want to make you feel that there's someone who can listen to you, willing to listen to you. And I hope you appreciate that, ano? Alam mo, one day soon, darating yung araw, and I'm sure this will happen, Michelle, ano?
there will come this one morning, di ba? And you will look back at maaalala mo tong araw na ito. Friday the 13th, di ba? April 13, Biyernes, mag-uumaga atin. Binumaga na tayo. At para kang tao umiiyak, nasa radyo ka, umiiyak ka na parang tanga. Oo at nga. matatawa ka na lang, grabe, iniyakan ko yung hayop na yun. Correct. Alam mo, excited ako sa araw na dumating yung pagkakataon na yan. Ulitin ko, hindi ka aabot sa puntong yun hanggat di mo pinapalaya ang sarili mo. You have to free yourself. Alright? Okay lang umiyak ate. Okay lang magalit, walang masama. Pero umiyak at magalit ka sa tamang paraan kasi nag-move on ka. Alright? Hindi dahil nagiganti ka. Understood? Okay. Alright? Okay. So maraming salamat sa pagtawag, Michelle, ha? Maraming salamat po. Bye-bye. Kuya Chico Loco. Thank you very much po. Bye-bye. Yeah. Bye po. Namiss ko tuloy yung aso kong si Snoopy. Kamusta ka? Ako? Okay naman. Naiiyak ako nung para gano'n siya, naalala ko yung aso ko eh. Gusto kang bigyan ng dog treats eh. Diba? Di, nalungkot ako. Nagmalatuto siya. Pero alam mo Kuya Chico, she's really, really in pain. Oo naman, no? Very raw yung Tsaka, evidently, alam mong nagmahal siya at talagang nasasaktan siya dahil hindi niya alam kung ano nararamdaman niya eh. Galit ba? Diba? Tinatanong niya, okay lang po bang magalit? O nagiging bitter? So, ibig sabihin, tama naman. Pinagdadaanan niya yung mga bagay niya. At yun eh, ganoon talaga. Walang shortcut eh. Walang hingin na shortcut. Hindi siya tumawag para humingi ng payo eh. Actually. Gusto lang niya makinig sa kanya. Kasi, di ba sa kwento niya, parang all throughout, parang walang yata may gusto makinig sa kanya. Parang palagi na lang yata siyang mali, ganyan eh. Well, deep well. Bumati muna tayo bago ito tumuloy. Ito si Gilbert Santa Ana, si Maricel Domingo at si Alex Villar ba to? Si Jean Cabael at Herbie Cruz. Hello sa inyo. Ang Zenutrients, hello, no? Accounting Department, si Bern Balanova, si She Santa Ana, si Jen De Castro, at si Percival Balanova. Love na love ka ni Bern. Pabati naman yung anak ko, si Kirk Prosper from Mami Ganda at sa mama ko, si PGP. Mga best friend kong Hazel, ang pangit naman ng sulat nito. Alexandra Sato, ayan, from James Kevin Fernando. Ayan, ang pangit sulat. Ang lalayak. Ay nako. Pero kaya Chico, ang hirap niya, no? Yung may pagdadaan na kaganyang kalala, walang gusto makinig. Oo, no? Actually, ang dami kong sasabihin sa kanya kay Chico na kasi nagger ka. Kasi mukha siya nagger talaga eh. Baka. Di ba yun? At bungangera ka. Kaya lang, hindi na niya kailangan marinig yun eh. It's not what she needs. She just needed someone to confirm to her that she's in pain. Totoo, no? Ganun talaga, no? Siguro, karamihan naman, kung hindi lahat, karamihan naman dumaan na sa ganyang punto na, you know, yung sakit ng buhay na, nang dahil sa pag-ibig. At mararamdaman mo lahat eh ng sinabi niya. No? Yung pagiging bitter, natural yun eh. Ganun talaga eh. Happy birthday kay Robina Mendoza ng San Juan. Birthday! Happy birthday kay Kuya Tony Caldea from Arnold. Maligayang kaarawan. Thank you very much. Ayan. Si Regina Constantino, sabi niya, birthday din? Na-meet daw niya sa Tatay Digong kanina sa Hong Kong. Nasa Hong Kong si Tatay Digong. Talaga? Nandun si Tatay Digong ngayon. Ooh. Nasa Hong Kong. Ayan. Hello nga pala kay Ice, ha? Sino? Si Ice. Sino Ice Higuera? Yung balak bumili sa akin. Balak bumili. Alam mo ba? Downline. Dapat si Penda na lang ang binenta ko dun eh. Bakit? Dapat in-offer ko si Penda eh. Yung caller mo. Yung magkano ka ba? Oo nga, nakarating sa akin yan sa umaga. Diba? Magkano daw ba? Kagabi tumawag siya ulit, sabi niya, no, what you need to understand is, are you listening me? Sabi sa akin,
Kung tatawag ka ayos, hindi ka galit, mag-uusap tayo. Pero pag galit ka kagad, hindi tayo mag-uusap. Umusta pa lang galit na siya eh. Oo, dapat kalmado lang. Are you listening me? Sabi niya, hindi ko nakasagot, Brad. Ano to, Latin? Sabi ko. Ang hirap, no? Di mo ako parang sagot. Are you listening me? You know, there's this one time. Ganun eh. Pero anyway. Tsaka kanina, may magkano daw ako. Sabi ko, teka lang, mahal ako per kilo. Hindi mo ko basta-basta mabibili. Anyways, let's play song, Chico. Ano yung play natin? How would you feel? If I told you I love you. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo.